Nako, bumagsak pa, hindi natulungan, hindi nakatulong. Yung endorsement ni Robin Padilla at Sara Duterte kay Senador Amy, abay, hindi pumasok sa Magic 12. Ito sa pinakahuling survey ng SWS. Wala sa Magic 12 si Senador Amy na kapatid ni Pangulong Marcos. Ito'y nagsimula yung pagbaba niya matapos ang kanyang mga batikos kay Pangulong Marcos, matapos ang kanyang public hearing sa Senado na pumapabor kay Duterte dahil sa pagkakahuli na itinuturing niyang illegal ang pagkakahuli, at yung endorsement ni Sara na itim ads at yung pagtataas ng kamay ni Robin, ay lalo yata nakasama. Ba't hindi pumasok sa Magic 12? Kakaiba, walang nangyari. Ayan na nga ba ang sinasabi natin eh. Diyan sa mga survey maraming magic, pero pag ang taong bayan ay nagsalita na, lalo na sa araw ng eleksyon, diyan maramdaman ni Amy Marcos na mali ang kanyang ginagawa, na mali ang kanyang desisyon. Naiwanan ang kanyang kapatid, hindi lang basta iniwanan, sinisiraan pa, binabatikos pa, at sinabi niyang itim itong gobyernong ito, maitim ang gobyernong ito, naghirap ang mga Pilipino, wala daw due process, wala daw at maabusado raw itong gobyernong ito dahil sabi niya madilim. O anong nangyari? Sa araw ng eleksyon, 3 linggo na lang, more or less, wala na. May 12, diyan lalong maramdaman ni Amy ang mali na kanyang desisyon at ginagawa. Hindi siya natutulungan ni Padilla, hindi siya matutulungan ni Sara. Kasi wala namang 15 million, wala namang 17 million ang mga botanteng DDS para siya isalba. Mas maraming botante ang Marcos loyalists, Marcos supporters at Marcos followers. At higit sa lahat, ang silent majority na hindi nakikialam sa ganyang klase ng ingay. Basta iboboto nila ang gusto nilang iboto na karapat-dapat. Malamang hindi kasama si Amy ron at iba pang mga DDS candidate. Ayan ang totoo. Okay? Lumalabas na pag ang taong bayan talaga ang nagdesisyon, lalo na sa araw ng eleksyon, ay talagang tagilid ang mga bumabatiko sa gobyernong ito. Katunayan sa ongoing absentee voting ngayon sa mga overseas Filipino workers, maraming nagpapadala sa akin ng message na hindi nila ibinoto ang DDS, lalo na si Amy. Ayaw nila ng ginagawa ni Amy na batikusin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Talagang ginagampanan at ginagawa ng OFW at ng mga botante dito sa bansa sa araw ng eleksyon ang kanilang simpleng gagawin na huwag suportahan ang mga bumabatikos sa pamahalaan. Mas suportahan pa yung oposisyong lehitimo na hindi bumabatikos sa gobyerno. Constructive ang dating. Kaya nga mas malamang makapasok pa yung mga piklawan candidate at yung ibang kandidatong independent kaysa sa mga mga Duterte supporters. Kasi iisa naman ang layunin nila halos. Ang siraan ng gobyerno at ipagtanggol si Sara diyan sa papalapit na impeachment trial. Ganon ang dating eh. Walang malalim na plataforma kung ano ang dapat gawin. Paano resolbahin ang West Philippine Sea issue? Paano resolbahin ang ekonomiya? Ang problema sa ekonomiya, problema sa foreign policy or palakasin ng foreign policy, food security, internal, external security, at buhay ng manggagawa at farmers. Wala naman tayong narinig sa kanila. Si Pangulong Marcos ang mayroong konkretong programang ganyan from day one. Tulungan ang mahihirap na farmers. Magkaroon ng mga bahay ang walang bahay. Magkaroon ng sariling titulo ng lupa ang mga farmers. Okay? Huwag nang bayaran ang kanilang utang at interest. Ano ang ginagawa ng gobyerno. So, ito pa yung bagong balita. Na-solve na po ng PNP sa lalong madaling panahon ang kidnapping case kay Mr. Tan. Yung Tan na controversial. Nahuli na po yung 3. May sumurrender pa. Meron pang sinasabing posibleng nasa likod. Identify na rin. Ang motibo, ayon sa PNP, sa aking na-interview sa Channel 4, anong sabi ni Colonel Tuanyo? Mga nag-ooperate ng Pogo
ang mga business na mga suspect at biktima ng kidnapping, yun ang kanilang pinag-aawayan. Pero madalas pinapalabas ng mga anti-Marcos, anti-administration, magulo ang bansa. Hindi naman. At dahil dyan, gumawa po ang PNP ng dalawang komite. Isang komite na lehitimong lalaban, pananagutin ang involved sa kidnapping incident. Yung isang komite ay palalakasin para labanan ang fake kidnapping at fake news. Okay? Yung nagpapalabas na maraming kidnapping, magulo ang bansa, yun ay puro fake. Pinapalabas lang nila yon para siraan ang ating pamahalaan. Yan talaga ang kailang negosyo eh. Sirain ang imahe ng Marcos administration at ng mga Pilipino sa international community. Takutin ang mga kapitalista, takutin ang mga turista para humina ang gobyerno. Yan ang kanilang galaw. So yan ay may katapat na. Merong komite anti-kidnapping fake news. Ang inulunsad ni General Marbil, PNP Director General. Ayan, okay? So merong matitibay na pong development. Pero ayaw tanggapin ito ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Ang tungkol sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, magkaroon ng pagkain ng lahat ng Pilipino sa pagkainan, okay? At resolbahin ang mga di umano'y crime na nangyayari tulad ng kidnapping. Ngayon, sinasakyan ng mga politiko, ginagamit na pang-propaganda laban sa gobyerno, ang kidnapping ay nasog na sa lalong madaling panahon. Nabuko tuloy, sila pala yun. Tungkol sa kailang business, tungkol sa Pogo, yung illegal, wala na silang kita sa Pogo, sila mismo ang nagbibiktima. Sila rin po ang nagtitirahan dahil nga po sa wala silang ibang hanap buhay siguro. So ginugulo ang ating bansa. Ayan ang totoo. Okay? So, suportahan natin si Pangulong Marcos. Suportahan natin ang ating pamahalaan. Ginagawa niya ang lahat. Kaya nga lang po, may mga Pilipinong talagang makasarili. Puro paninira, sa harip ay sumuporta sa pamahalaan. Yun po yung nangyayari. Pero kakaunti sila. Malalaman natin yan after election. Baka lalong kakaunti sila. Kaya mahalaga this coming election, iboto natin ang tumutulong sa gobyerno, tumutulong sa ating pamahalaan, totoong may malasakit. Huwag nating iboto yung mga tao na ang layunin ay mangagaw ng kapangyarihan. Isalba ang kailang kakampi diyan sa impeachment trial. Ang issue dito ay graft in corruption dahil betrayal of public trust. Dahil pera ng bayan ang nagastos na hindi malinaw kung saan ginamit. Yan po yung mga lehitimong issue. Ginugulo lang nila. Pero maniwala kayo at makinig kayo sa akin araw-araw, ang aking mga channel, itong channel na ito, MA Pinoy TV, at yung isang channel natin, Mike Abby Opinion. Sasabihin natin ang totoo. Sasabihin niya, dito binabalita yung negative sa pamahalaan, puro naman kayo paratang, wala naman kayong pagpapatunay, wala naman kayong ebidensya. Lahat na lang sinasabi niyo, lahat ay masama, puro fake naman. Kasi kung meron kayong dokumento, nagfile kayo ng kaso, yan ang pagbabasihan kung totoo ang sinasabi niyo. Wala naman kayong naipile na kaso laban sa gobyerno. Wala rin kayong naipakita ng ebidensya, nakapanipaniwala. Puro paninira lang. Kaya mas marami ang naniniwala sa katotohanan, matino ang pamahalaan kaysa sa inyong mga pinapalabas dahil kayo lang ang nanggugulo sa sarili nyo. Huwag na inyong idamay ang matitinong Pilipino. Please like, share, o subscribe dito sa ating mga channel.